nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide. Oras sa to sa ato sa Marajaw na kabubuton ng Unique Maximum Toothpaste tatak alas 8:47. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Gay Chew. Sa Marajaw Straight to na the Point. buntag na saba din sa second portion sa ato programang Straight to the Point para kumana adlaw huibis na pizza 16 na Abril 2026. Kumusta ang tanan nato ano mga suking tigpaminaw di doon sa may kalungsuran asako pa sa Siargao Island di doon sa Dinagat Province, Southern Leyte, kutob sa mabot sa ato Sibya sa Agusan Sur, Agusan Norte, Surigao del Sur o sa mga nagtanaw isab sa Facebook page ng RMN na DXRS. Marajaw na pagpamati sa idyo tanan na labi na sab sa mga suki nato diyan sa 94.1 IFM Surigao. Sa pay answer matik ang 94.1 IFM Surigao. Huibis na o gapit sa 16 na Abril 2026 o padadyon kuman ang serbisyo publiko na nato kagamanan sa mga barangayanon didon sa barangay Danawan sa barangay Libuak nagpadadyon nagsugod na na People's Day program year 4 sa kagamanan sa pagpanguyo ni Mayor Paul Dumlao didon sa mga barangayanon sa may barangay Danawan sa barangay Libuak. O kuman buntag jaoy mga reklamo na taga-paabot diri sa istasyon kabahin na ini sa ining taga-implementar isab na safer cities na memo circular ng DILG para maini sa pagpadumdum sa mga pagpatuman sa ini na mga ordinansa sa mga lokal na kagamhanan. Ato na sayran mga kaigsuunan na jaoy pipila na nangutana kung tag-implementar ba ini dinhi sa ato lokal na kagamhanan dinhi sa ato probinsya. Karaan naman ini mga ordinansa, mga city ordinance sa pagpatuman sa mga curfew for minors, ini pagpatunay sa kahapsay kalinaw dito sa mga barangay o jaon ang memo circular tagpagawas pero istikto na tagapatuman dito sa kauluhan. Pero dinhi waya pay nadawat gazud na memo circular an DILG. Officer nato si City DILG officer Robert to Patayon. Matod pa ni na way ila ini na dawat na mga memo circular tungod kay didto inintag sentro sa kauluhan sa Metro Manila diin ubay-ubay ang mga nasikop labi na daton mga mag-inom sa gawas ng dayan, kilid ng dayan, maghubo na magpanaw-panaw didon manhasi na nakainom labi na kun daon na sa ubos sa impluwensya sa ilim ng makahubog lakip na daton pag rescue sa ini nato mga latagaw ng mga kabataan ng mga street children. O gadini sa ato nalipay ini nato mga barangayanon na jaon subli tagpadumduman ang mga lokal na kagamhanan sa pagpatumanan ini para dinhi di madisturbo sa labi na din sa mga kabarangayan sa mga bisan din sa sentro ng mga barangay sakop sa syudad. Tungod kay dagan ang reklamo sa kasaba diyan makaalarma sa katuygonan inin ato ang mga residente natungang gabi jao pay nagbidyo okay diha o ka naginom-inom dito sa kilid na mga dayan na naghubo o kaha ng hasi. So kuman may miduol diri kuman na buntag diri sa RMN o taga reklamo inin kasaba sab sa ilang mga silingan na nag-inom didon sa kilid ng dayan. Ato pamation ng report sa amo na reklamo ni Radyoman Gerson Fuentes. DXRS Radyoman Report.
Kasaba nga nakahimog disturbo sa mga residente sa Barangay Kanlanipa ang usa sa mga reklamong gipaabot kuman sa ato ang usa ka concerned citizen nga bibisita gayud mismo dinhi sa buhatan sa RMNDX RS Surigao na kun diin unod sa ijang reklamo ang nahimo kining problema kuman sa ato ang mga residente diya sa usa sa mga Pinoy-anan sa may area ng Barangay Kanlanipa ang kanunay nga panag-inom nini nga pipila usab ka mga individual nga nakahimo usab kasaba og disturbo sa tuang nga mga nangatulog nga mga residente. Usa sa ijang panawagan direkta sa mga barangay officials sa nasangpit nga barangay ang shout out sa barangay sa asa kun nahitabo kini nga maong reklamo. Usa ka concerned citizen Radyo Mangay taliwala nini nga gipatuman kuman sa kauluhan kining bawal nga mag-inom sa daplin sa kalsada, maghubo og uban pa nga mga illegal nga gimbuhaton sa 10 oras sa kagabion ang gipatuman na kini hugot nga gipatuman didto sa kauluhan apan dinhi sa tong syudad usa lamang kini ka ordinaryong panawagan sa usa ka concerned citizen nga midangob sa RMNDX RS Surigao ato'y paklaro Radyo Mangay nga mismo ang concerned citizen nga nagreklamo ang midangob mismo sa buhatan sa RMNDX RS Surigao. Kananipa. Barangay Kanlanipa may imong reklamo. Kanang primero ginareklamo na ko sir katong sa musilingan nila na ko mention ang kuan. Kadua na ka bisis mga estudyante na sila sir na nag-iinom hangtod ng alas 2. Bukira nag-iinom sila. Wala ni kambay mo kanila mga tingog ba ana ibus ang. Ya ako paginging na dong magkuan sa kamo sa silingan dun magrespeto sa kamo kay unsa na gud na oras ko man alas 2 na. Nag-iinom man kamo chiyo sir nag-iinom. Dungo kaya yung tingog diri sa mo. Wala ba nimo gisulay og reklamo sa barangay? Wala ra po sir kaya ngayon man tunay nagrobing na nag-inom raman sila tihay nag-inom nagsaba man sila. Pero nahibalo ang barangay nga jaoy city ordinance sa pagpatuman ning curfew. Ato nga akong gipungtanan, magrobing ko to siya, pero dili siya dapit ko na na-assign. Kaya labay man ko, nag-inom ko. Hay, nag-inom na alas 2 na, nagsaba-saba man. Amat isulti niya. So unsa may gusto nimo ipaabot ko man panawagan sa ato ang mga barangay officials sa barangay Kanlanipa? Kailangan, anay kayo sila dihay, ma-assign na barangay tanod, na magrobing, na makuha na nila masagla na. Ang natin alas 2 na, yung mga batano, naglakaw-lakaw. Nakakatong usap po itong nag-inom, nakaduha na kabisi siya, sir. Kanunay ba ni may tabo din mo sa inyong area? Ha? Kanunay ba ni may tabo sa inyong area? Kanunay maglalakaw, maragmintin dyan. Dili lang kay usa daghan sila. Daghan sila sila, yung mga bayi. May bayi kay Iban. Di mo makatulog. Di, pag kuan, nilabay kayo ng kuan, mako ni gawas, manakita gin ako na, grupo sila. Grupo. Ang tibig sa pamahayag sa usa ka concerned citizen Radyo Mangay nga bag-uhay pa lamang na entertain sa RMNDX RS Surigao lang nagpaabot og panawagan reklamo direkta sa tuang mga barangay officials kung asa nahitabo kini nga maong kadisturbo sa 10 oras sa kagabion. Usa-usab sa inahimong tumong nini ang ijang pagbisita ang mamahimo usab kining wake up call sa tuang mga barangay officials dili lamang sa barangay Kanlanipa ug uban pa nga mga barangay nga kinahanglan nga iimplementar ang hapsay sanan malinawon nga pagkatuyog sa tuang mga residente taliwala sa hugot nga pagpatuman sa curfew sa tuang mga otoridad. So bali ini sa may barangay Kanlanipa sa sentro ini na barangay o diha sa may matod pa? area nan gitawag na tog subdivision na Radyo Mangay. Sa housing. Sa housing Aha. og wala lang niya tagbutyag Radyo Mangay kun unog yun ang kinsag yun ang ihangagi tumong nining ang ijang panawagan pero usa kini no sa ato ang mga nadawat nga reklamo isip wake up call sa ato ang mga barangay officials nga gikinahanglan gayud nga ipatuman dili lang sa nahisgutang barangay kun dili mamahimong mapatuman kini sa 54 ka mga barangay dinhi sa Surigao isip kabahin kini sa pagpatuman sa ordinansa sa syudad. Aha, so isa na tumbok kun sino ang mga nag-inom, mga batanon. Mga or batanon mga- pero dili siya kakilaya. Dili kon mga minor de edad. Pero Mga laong pa silingan. mga silingan. Pero laong pa niya Radyo Mangay nga jaoy mga nag-roving nga mga barangay tanod. Okay. Pero lagi ang tanod manggod Radyo Mangay kun ubot hononaon gikinahanglan mangyud nga i-impose ang balaod kun unsay ato ang unsay gipakanaog nga ordinansa. So magagikan kini sa mandato sa mga barangay officials kay kini ato ang mga barangay
barangay Tanod igo raman lagi ni magpatrolya sa pagpatuman sa hapsay sanan malinawon labi na gyud sa 10 oras sa kagabion. Pero kung ugaling ang usak ka matawag natong individual nga dili na mosanong sa unang pagpadayag, ikaduhang pagpadayag ug mamahimo ng kadaghan nga di gyud mamati, nan ang ato ang mga kapulisan na ang ato ang direkta nga ato ang panawagan nining pagpatuman sa hapsay sanan malinawon nga pagkatuyog sa ato ang mga residente. Aha. Kay laong pa diri nga dili lang kay kausa kaduha halos kadaghan na kini mahitabo pero wala sila igong kusog nga musagda gumikan kay usa ra usab kayanong lumulupyo sa usa ka barangay nga gireklamo. An mayaot pumanggod jaon kun labi na kun makainom na usay din mapugngan ang kasaba. Okay ra, waya man magkanta-kanta, mag-video okay. Singgit-singgit ang kadaghanan. Kay labi na kay ubos na sa influensya sa hindi mo dili lang kay ingon nga 10 oras singgit-singgit. na, alas 2 na. Dili lang kay ingon nga ordinaryong singgit-singgit dala pamalikas na mo na nga makalaong gitara juman ging kung ako'y barangay officials, ako gyud mismo ang mukanaog musagda. Kay jaon tay katungod isip mga barangay officials, mga elected barangay officials nga ato ang ipatuman gun unoy mga nakalatid sa walaod labi na gyud sa mga ordinansa nga gipatuman syudad. Og dili ni matabang radyo man gay kita gyud mismo ang mudangop na sa buhatan sa kapulisan para ato ni isumbong mismo sa buhatan ni Police Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lucban ang ato ang Chief of Police ng Surigao City Police Station para muhimog aksyon kalabot na nining pipila ka mga reklamo sa mga residente sa usa sa mga barangay dinhi sa syudad. Kini inyong radyo man sa RMN DXRS Surigao, Gerson Galotera Fuentes, Tatak RMN. Straight to the point. Okay, Radyoman Gerson, salamat og ato ini pa follow up isab kay matud pa may rason sab na amon na inin barangayano na midangop dinhi isa ka senior citizen kay labi na kay inin sagad gazud na madisturbo sa atong gabi inin nato mga katiguyangan jay mga trabaho pagkasilom sa sudon mga tuyog og kun jay mga silingan dagi na magsaba-saba na 10 oras na natural magado na mo reklamo sila, musita sila regani dyan mula na huy pag pangatuyog na kamo kay 10 oras na labi na kun magsaba-saba. Pero kung dili lagi madaya iton man tuod jaon an mag-grooving na mga tanod nato mga barangay tanod dahil gazud kamo trabaho gazud sa barangay mga barangay officials na ipatunay an kahapsay kalinaw dilon sa ijo barangay. Dili tanan barangay mabutangan o malibot nan mga pulis kay naibayo kita kun uno ra kagamayan na mga pulis gawas kun grabe na gudon na mga panghitabo amo daw na kinahanglan mo tawag kita ng pulis. Pero una sa tanan an mo responde dapat an ato mga barangay tanod ato mga barangay officials pareho sa naitabo nan daton na barangay Matin na daton yung tagreklamo na nanuktok tungang gabi so natural gud daon mga modus daon mga magsamok-samok di doon natural an mo responde pag una uno may katujuan na daw barangay tanod uno may katujuan na daw barangay officials kamo an una na mahibayo ni mga panghitabo di doon sa ijo barangay kamoy una na mo responde amo gani daw itanod nato kay ijo jang katungod na magsita magpadumdum sa ijo mga barangayanon para mapatunay ang kapsaysan ng kalinaw. Pero kung dili lagi mamati labi na kun makahimo na nan kasamok amo daon na mutawag ang tanod nan inin ato mga ato mga otoridad. Pero kung posible lagi na ang magdisiplina magud sa ato mga barangay ato labi na kun sa mga kasamok mga batan-o na mag-inom-inom sa kilid ng dayan kaysa kung may lagi daan ato ordinansa ini diyon paghipo sa ato mga latagaw ng mga kabataan una sa tanan diyon mga una gadud na mo responde an ato mga tanod pero kung dili lagi madaya inin nato mga tanod labi na kun kagubot na amo daw na mo responde an ato ang mga kapulisan. So nudangop an ato mga barangayanon di doon sa mga barangay officials kay para kamo man an may otorisado sab na musikop sa nan musagdanan ini
Ijo man Protektar. mga lumulupyo. Pero kung isog Oo. ang mga barangayanon, mas isog pa sa mga barangay officials na uno may angay buhaton. So tawag gazod. Mo tawag. Ireklamo man gazod ang mga tanod kung dili nila ini masagda. Sagad ra ba sa... Kay arang ang nagreklamo na unoy nin ato mga tanod, sa ipipila ka mga barangay na dili mo responde. O madi Manila masagda. Ladyo man. Oo, labaw na ko na mga Gabi ladyo. isab. Oo, kung gabi na. Pero angayan gazod sab na mag-rubing-rubing ana ato mga tanod. Amo man daw nan katujuan. Daw magsagda, daw arang kasaba na, makaalarma na. Okay ra kun way mga silingan. So kamo ba kung dai ijo okay ra ko daon kamo suyod sa ijo mga panimaya sa ijo kaugalingon at tugkaran pero una asab ni ijo kung nakaabot ba don ijo mga syagit-syagit di doon ijo mga kabibo ang kasaba nakadisturbo na ba sa ato mga labi na kung mag-video okay. Mag-video okay kung tudahan ijo sobra-sobra don ijo mga sound system di doon natural naman sab. Naman reklamo nga tuyog. Ay makamata man daw may iba na sa mga tuyog. Labi na ina nato mga senior citizen, labi na ko da ilang mga gibati sa ila panglawas. So una gado daw na muhimo na mga sita o kaha pagreklamo. So kung dili ni mahimo na nato mga barangay officials ang pagsagda, amo man daw na mo dangop dito sa ato kapulisan. Pero una sa tanan izo zone responsibilidad kamo mga barangay officials kamo mga barangay tanod imo anizo na hapsay ani izo malinawon labi na an pagkatuyog nan izo mga barangayanon. Bueno sa pikas na bahin radyo man na Gerson ato pakisayran ang report kabahin na ini sa in town isa ka malunggay bread vendor ana patay human sa isa ka vehicular accident nan sa milabay nga adlaw ako man ra ini na simana na hitabo diri sa may tubod Surigao del Norte uno may update sam na ini radyo man na Gerson. DXRS Radyoman Report. Patay diha dayon ang usa ka malunggay pandesal vendor sa natigayng disgrasya sa kadayanan sa panagbangga tali na sa gimanihon nining tricycle nga nagkargag pandesal tali na sa usa ka pribadong sakyanan sa natigayng insidente niadtong milabay nga adlaw sa may alas 2 antak na sa kadlawon mismo ang RMN DXRS Surigao News Team ang nakaagi sa area kung asa natigayon ng panagbangga dito nakita sa may National Highway sa barangay Motorpool sakop sa lungsod ng Tubod Surigao del Norte sa pagpakinisayon sa RMN DXRS Surigao sa buhatan mismo sa Tubod Municipal Police Station nga ang tricycle driver nga nagbaligyag pandesal ang nakabsan sa hinuwaman nga kinabuhi human nga tagdasmagan kini sa usa ka pribadong sakyanan nga nagdala sa plaka nga NGK DASA 4606 nga gibaniho usab sa driver nga gikustudiya sa buhatan o sa custodial facility ng Tubod Municipal Police Station sa kakusog sa impact guba ang atubangan sa Toyota Tamaraw nga color puti og ingon man ang tricycle nga gimaniho sa driver nga nakabsan sa inuwaman nga kinabuhi sa nasayran gisubay mismo sa RMN News Team ang buhatan sa Tubod Municipal Police Station sa pagpakisayod kung unoy nahimong update ini kagahapong adlaw nahimo ang panagsabot tali na sa driver sa maong Toyota Tamaraw bugti na kini sa pamilya usab sa namatayng driver nga ang pag-atras sa kaso gumikan sa pagtabang nini sa driver sa maong Toyota Tamaraw nga bayaran ang tanan galastuhon sa pagpalubong sa namatayng driver bugti sa pag-atras sa kasong gisang dito sa korte ang kasong reckless imprudence resulting into homicide nga natigayong pag-imbestigar mismo sa traffic investigator nan Tubod Municipal Police Station nga kagahapong adlaw gihimo na ang panagsabot dito sa korte sa pag-atras sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. So Head-on collision radyoman gay basis ato ang nakita kagahapon adlaw dito sa crime scene nga nagkatag dito sa daplin sa kalsada radyoman gay ang baligyang pandesal kining malunggay pandesal nga sikat sa kadayanan nining panahon sa kadlawon uno nga mga oras nga available kining malunggay pandesal pero naningkamot isyagit malunggay pandesal init pa palit na kamo pop-up call ayaw call kay
init pa. Init O, pa, anak ko, unsa pay pandesal. answer matik. Inana ato ang nasagad nga mga na-encounter nga mga nabaligyag pandesal pero ni antong tungura imbis nga manginabuhi ang natigayon ang panagbangga tali na nining gisakyang tricycad og usa ka Toyota Tamaraw nga color putig nagdala sa plaka NGK-4606. Nahitabo Radyo Mangay nga nakabsan sa hinuwaman nga kinabuhi base usab sa mga bystander nga naabtan usab didto sa lugar Radyo Mangay nga gisulayan pa kini sa paghatod sa balay tambayanan apan tagdeklara kining dead on arrival. Nasayran nga kagahapong adlaw sa pagbisita sa RMN DXRS sa buhatan mismo sa Tubod Municipal Police Station. Nagkasinabot ang driver sa Toyota Tamaraw ug ang pamilya sa namatayng driver nga iatras ang kaso bugti sa pagbayad dinhi sa tanan nga mga gastuhon sa pagpalubong nining namatay nga driver sa Malunggay, Pandesal. Matod pa, pilay pangidaron in town. Noon napakahitabuan na kaadlaw na sa juro sa bada na maligya inin Mas sayo, mas daghag halin Radyo Mangay. Pero niya ng mga orasa. Sa kita mo matod pa mo mata kay arang nato Ganang mga orasa mga Radyo Mangay, I don't know kung nganong niabot pa siya ng mga orasa ng alas 2 kadlawon. Kay banabana gyud ang halin nining Malunggay, Pandesal, naara sa alas 4 alas 5 kadlawon magsugod sila pero kung ang alas 2 may mamalit na alas 2 na tulog pa man. So siguro niadtong tungura sa ijang Sa tinguha doon siya, nga mahalinan nagsayo gyud sa gumika lagi nila tong base problema sa barang crisis. anija katuan, anija deliveran, anija Malunggay. Daoy baligya Radyo Mangay nagkatag sa daplin sa kalsada ang Pandesal. Nato, nakita man gud nato an in town an So, mga putos na ninimpan. Adunay tinguha nga magbaligya og sayo alas 2 kadlawon. Natigayon na inon ang disgrasya nga na baylo sa iyang kinabuhi. Dili ba ka waya dambon. sab na itumbo ko noono na pagkahitabo kay alas Wala 2 na nagi- arang kangit-ngit ini na highway. Wala nag-elaborate sa Police Radyo Mangay ang nahitabo pero sa ato ang mga nahipos nga mga impormasyon nga niadtong tungura tag turnover gilayon sa custodial facility na Tubod Municipal Police Station ang driver. Pero kagahapon gazud ka makita mo gazud nato sa ato nakita ang maong puti nga Toyota Tamaraw nakaanggon og grabing danyos tubangan nga bahin. Tubangan, guba. Pero ang ato ang nakita usab nga tricycle nga nagkargag pandesal nabuska gayud as hindi nagyud madala og naa na gani unserviceable nasa daplin sa kalsada gumikan kay di nagyud kini mujagan og didto nagpabili na lang sa crime scene ang maong tricycle nga grabe gyud kaguba gumikan sa kakusog sa impact. Og sa itong nasayran lagi sa pagiginabi sa RMN DXRS sa pipila usab ka mga police personnel dito sa Tubod Municipal Police Station kay kagahapong adlaw tumong nato nga ma-interview ang hepe bagong nilingkod dito sa Tubod Municipal Police Station nga si Police Captain Hulwade nga gikan pentawon nga sa turnover ceremony nga gikan pa kini sa Taganaan Municipal Police Station transfer sa Tubod Municipal so Police bag-ora Station ini siya, isa bag-ora pa ka naglingkod adlaw. pero negatibo kita sa nahimong resulta gumikan kay niadtong tungura dito sa diri sa Surigao sa pag-attend og adunay meeting nga gi-attend diha sa may Police Provincial Office labi na ang ato ang traffic investigator nga naa usab sa korte sa ato ang nakhipos usab nga impormasyon eksklusibo sa RMN DXR Surigao nga natigayon ang panagsabot nga iatras ang kaso bugti sa pagbayad pagplastar sa pagpalubong nining namatay nga driver sa Malunggay, Pandesal. Kini inyong radyo man sa RMN DXRS Surigao. Gerson Galotera Fuentes, Tatak, RMN. Straight to the point. Kaya na salamat Radyo Man na Gerson og subo lamang palandungon na ni Iban grabe na in town paningkamot para makakwarta og ini nato na sayran na kutluan gazon sa isa kinabuhi ang isa ka malunggay vendor malunggay bread vendor sa kaadlawon sa dito na ini nagbiyahe dito sa may highway sa may dool sa motor pool sa lungsod na Natubod ang Surigao del Norte o ato na sayran lagi sa usahay di nato matag na ini na mga disgrasya pero amo ini nato mga auhag sab sa ini mga motorista nato mag biyahe na sa kaadlaw na ignay gazud kamo
kinahanglan kompleto ka mo ng mga tuyog kay usahay medyo mga pagbiyahe ng sa sa kaadlawon basi mga taga-tuyog pa ka mo na daon dito nagabiyahe na basi nakatagapilaw. So ini amoy mga pahimang no isab na LTO lakip na ato ang mga otoridad sa ato mga motorista para malikayan ini mga disgrasya sa dunan na kaadlawon dito sa National Highway, mga kurbedahon na mga bahin na nin ato highway. Labi na kung magbiyahe ka muna na lagjo, mga long distance para dinhi malikayan ang mga disgrasya. Labi na sa kagabion o kaha sa Diyos sa kaadlawon. O kagahapon isap ato na bisitahan ang lungsod ng Alegria, particular na Barangay San Pedro. Dito nagahuya ang matay na pulis na si Police Lieutenant Boy Jerry Inocentis. Namatay na pulis na Deputy Chief of Police doon sa lungsod ng Alegria. Human ini si dyan na kuryentihan samtang nag-alsa ng mga roofing materials, ini mga atok ba di doon sa atbang rasab nila na panimayay sa ila residensya di doon sa may Barangay San Pedro Alegria, Surigao del Norte. Og nakitaan na inin live wire anan kuryente may rason na pagkasagnid sa inin ilatag alsa na roofing materials. Materials para sa paggato at para sa atop. So didto na saghiran nila siguro pag-alsa nila na saghid og nakita nato para sa kasayuran sa tanan amay ni an porma na in mga live wire na isa sa mga kuryente sa mga komunikasyon isab didto na sagnid og upat ini sila nag-alsa sakto ba Radyo Man Gerson upat nag-alsa sa mga roofing materials pila ba nadaya sa ospital sila pila so upat lagi sila nag-alsa kay nutabang ini siya pag-alsa sa amo ng roofing materials off duty man si Lieutenant Boy Jerry Inocentis o dito sa matud pa isa ini bayaw tawag para din lagi alsahon atong mga roofing materials og way swerte sa pag-alsa nila ng saghid na ilang mga materialis na ila taga-alsa na saghid sa ato nakita na tungod lagi kay ini mga pusti sa jaoy may karaan mga pusti sa Surneco na dili kadto kun amoy taas so kun dili gani taas ang mga linya sa kuryente alapin na kun mga live wire kun di ka gud mag-ignay masabod og aksidente na no sabod mo na atop o inin roofing materials na ila taga-alsa didon sa inin amo na bahin inin linya sa kuryente og ini ang rason na sila nga kuryentihan ang tuyo ang kuman sa tambayanan although luwas na ila kahimtang nagrabihan gazud si Lieutenant Police Lieutenant Boy Jerry Inocentis og daon si Jacuman tagahaya sa ilang residensya sa may Barangay San Pedro Alegria, Surigao del Norte og kasamtangan isang tagahaya pa nagbangutan kuman ang isa pamilya nabiling asawa og isa ka anak may isa ini ka anak og ato na sayran isab sa pagdatanaw sa area kaya nato may nabi nabiling pamilya ni ini labi na ija asawa kay kagahapon sa amo pagbisita sa ilang residensya dito sa Barangay San Pedro nakadiriman sa siyudad sab ang asawa sa anak. So mga nabilin tagbayayra o sa pamahayag lagi ya palandunga kay aksidente man pero sa bikas na bahin ato ini taga-sugyot isam sa kadumayahan na Surneco sa tanan nato na mga lumulupyo labi na ini nato mga bayay na jaoy linya sa mga kuryente sa mga komunikasyon na kinahanglan matud pa mahimong leksyon na ini sa ato labi na kun sa ato mga taghimo ng mga repair sa ato mga panimayay mga konstruksyon sa mga bayay na kinahanglan ignay kita o magbinantayon sa ining mga linya sa kuryente kay dili tanan na mga linya sa kuryente na matud palagi o sa igani jay iban jaon na sa mga atop o kilid na sa mga kisami o sa inin mga atop na inin ato mga panimayay dili karadaw kun amoy taas
dili amoy taas ang mga poste kuman diyan mga iban pa ng mga bag-una diyan yung mga taas na gud ng mga poste anan Sorneco na ila installer kuman andin sa mga highway pero didon sa mga interior na bahin sa mga barangay andin sa ato ang mga city streets diyan paghihapon ang mugbo ana dili kun tag-as na mga poste. So kung mubo gani ang poste so medyo sakto-sakto rasab ang linya ng kuryente ang gitas-onan ini ang gikan sa ubos na bahin sa lupa. So kung dyan ijo mga daya na mga tag-as na mga butang na musagnid og di ka mo magtan-aw sa ijo gipanalsa di nijo mabantayan na musagnid na sa inin mga linya sa kuryente o paha inin kay labi na kuman kay dya o pay gihapon mga matud pa daghan pa inin na mga linya sa kuryente dito sa mga kabarangayan na sahay waya pa mga plastar daw pay linya sa mga inintaglaong pa sa telepono o iban pa mga cable wires na daon nagkanat saylo-saylo dito sa kadayanan. So di nato mabantayan nagsagol daon doon kung masaghiran amo balita sa to iba nagkuha ra na kalamunggay o nasaghiran patay pag matud pa niya na saghid sab sa dito na naghimo na pagkuha na ini na mga prutas baka o ini na ila mga tanom ila tagkuhaan nan paglimpyo an ila mga kahoy o sagnid lagi dito sa mga linya sa kuryente. So kinahanglan kamo magbantay kung kamo mga construction na workers o ijo mga repair dito sa ijo mga atop adyaw kamo basta-basta na magpasaka nan ini mga kuang kudili anay nijo taglaong pa-inspeksyonon ang mga linya ng kuryente kay arang gajud ka delikado. So amo inanihitabo in taon ang kay Police Lieutenant Inocentes na diin na disgrasya na jaton na kaadlaw na udto kagano may ni an Abril 14 na udto. So gaabi kataas ang temperatura na adto Martes arang kay udto na dako. So grabe dead on arrival na siya sa dito na tagdaya sa ospital o tambayanan o di nagadud in town matabang. So ini nagpangidaron pa in town si Lieutenant nan 53 o aktibo pa na daon sa ija inintag tawag pa na pagkapulis Deputy Chief of Police diyon sa lungsod ng Alegria nasubo og nagsubo kuman ang tibuok pamilya person na Alegria Municipal Police Station ang ija mga kaibanan tungod ang sa inin ija hinanali na kamatayon. So magsilbi anta ini na leksyon bantay sa tanan nato labi na diyon sa ato mga residential houses nato kinahanglan na magbantay kita sa inin mga linya sa kuryente o nato sab auhag mga sugyot sab suisyon na lamang ini sa ato ang kadumayahan sab na Sorneco na kinahanglan sab na tan-awon ini ila iban pa ng mga linya na nakaharang didon o sobra ra ka ubos na kinahanglan gazud sab kamo sa mga residente di magpanuko sa pag-report ngadto na sa kadumayahan ng Sorneco para dinhi i-report inin ila mga linya na arang nakadelikado sa mga lumulupyo. Kay dili kita gusto na makabati na dao pay sunod na mahitabo na inin na kuryentihan tungod sa inin mga taga na ubos na karadyaw na mga linya, mga live wire na posible na makadisgrasya kan bisan na sino. Alas 9:19 na ini nato programa tagapaliduhan sa ato sa medyaw na kabubuton nan White Rose sa Kojik Papaya Soap. Og tagpaliduhan isabi ni nato programa nan D3 Biofood Supplement na padadyo niyo na mapalit ang sa tanang mga drugstores at grocery stores dinhi sa ato syudad sa nan probinsya. An idwina sa flower shop isab padadyo na nagatanyag ng mga presko ng mga buyag gwapo na flower arrangement sa tanan na okasyon. Diyan may mutang sa NPC Arcade Dayan Amat inin syudad. Sa ato pagpadadyon sa ato mga balita atod sa ato ng Doc Natural Mindanao Herbal Drops na mapalit isab didon sa ijo mga suki na mga farmasya sa mga mainland municipalities dinhi sa Surigao del Norte o mismo dinhi sa mga nagunang butika isab
isab dinhi sa syudad o diri sa istasyon sa DXRS. Adto ni Kalimti ang Doc Natural Mindanao Herbal Drops makatabang sa cleansing asa ini na mga toxin na daon sa ato lawas. Isara ka baso na tubig na patakan nidyo. Butangin ng tuyo ka drops ng Doc Natural Mindanao Herbal Drops para jaoy idyo matud pa paglimpyo sa mga hugaw jaon suyod sa ato ang mga toxin. Labi na sa may mga diferensya na sa ilang mga kidneys marajaw ang pag-inom na isa ka baso na tubig na may patak na tuyo ka drops na Doc Natural kada adlaw. Og ini para cleansing sa ato lawas og maghimo na pagtangtang sa mga sakit-sakit labi na sa ato mga kidneys. So mapalit ini kuman diri sa istasyon sa DXRS. Doc Natural Mindanao Herbal Drops. Alas 9:21 na sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon na asanan mga balita ato na Siren Isab na malampuson ang tagahimo na mga pagpaningkamot akuman na Department of Internal Local Department of Environment Natural Resources sa Caraga Region sa pagpasira sa isa ka minahan dito sakop sa isa ka baryo sa Surigao del Sur. Napuyo ka mga individual na aresto o mokabat sa 50.5 milyones pesos ang kantidad ng mga ekipo na kumpiska isab sa taghimo na operasyon ng Department of Environment Natural Resources dinhi sa Caraga. Sumaya pa ng DNR Caraga Region may kumpirmar sa malampuso nila na pagpasiugda sa anti-illegal mining operation sa Caracan River sa isa ini ka suba dito sa may Barangay Lubo sa Kantilan na Surigao del Sur nandato na milabay na simana o joint enforcement effort panguyuhan mismo sa pag-aresto sa 9 ka mga Chinese na isab na mga nationals o isa ka Pinoy o nakumpiskar ang ilang mga heavy equipments na tagamit sa ila paggamina na ini mga gold ore materials na nagkantidad sa 50.5 milyones pesos. Ang operasyon ang himo pinaagi na sa paningkamot ng DNR Regional Enforcement Division Community Environment Natural Resources Office Consendro Kantilan, Mines and Geosciences Bureau MGB 13 na 130 Maneuver Company ng second Surigao del Sur Regional Mobile Force Company and Philippine Air Force Regional Intelligence Division o National Bureau of Investigation NBI 13. Sumaya pa ng DNR Regional Executive Director Marites Ocampo. Ang operasyon nagsugod alas 9 daton na milabay na Abril 9 og milungtad ini hangtod na alas 9:30 sa gabi Abril 10. Ang mga otoridad isang nakakumpiska ng unom ka mga heavy equipments units, lakip na ang mga dump trucks, mga excavators, payloaders, pick-up truck o iban sa genset o mga containers o iban pa na mga butanganan ng inin gold ore o anaristo isab na mga individual ang kasamtangan na tagditini kuman diyan sa Kantilan Municipal Police Station para sa pagsangat ng tukmang kaso na ila taga atubang. Gikatakda sila na mag-atubang sa kaso sa kalapasan sa Section 102, 103 ng Acta Republica 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995, Section 20 o Expanded National Integrated Protected Area System Act o Section 7 sa Chainsaw Act o lakip ng illegal exploration, ang pagpangawat ng mga mineralis na waya itugot sa balaod o dili otorisado na paghimo nanin panguha ng inin mga kahoy sa isa ka protected area o paghupot ng inin mga dili rehistrado na mga chainsaw o taga butyag pa sa nang taga siguro ko man Department of Environment Natural Resources din sa Rion na makikoordinar pa sila sa Philippine National Police para sa pagsangat ng inin mga kriminal na kaso iban sa Bureau of Immigration kun BI sa legal na kustodiya ng ininamo na mga langyaw na mga Chinese o ang koordinasyon isab ang nagpadadon sa Land Transportation Office o sa Intelligence Unit para
bawaan kung nasino na nag-iza na ni isa ka abandonado na dump truck na tagabutang ubos na sa red alert status. Ang operasyon nagpakita kuman sa kamatinud-anon isab na ato kagamahanan na magukod sana na ma-implementar ang mga balaod sa paghatag na proteksyon sa ato kinaiyahan, labi na sa inin mga illegal na pagmina. Tagbutyag pa na magpadadon pagpaligon ang mga interagency collaboration para masiguro ang accountability o dinhi ang mapatuman na hingpit na ato ang mga balaod nun may kalambigitan sa ato kinaiyahan. Ang Department of Environment Natural Resources nagpahimangno isab kuman sa publiko sa mga illegal mining activities na sila magatubang gazud nan ininamo na mga criminal offenses o mga masilutan gazud ang bisan sino na magkaukaw nan ato ang kinaiyahan mga kalupaan tungod sa mga illegal na mga pagmina o ini nakamugna na seryoso na hulga sa ato ang kinayahan, labi na sa ato tubig o water quality and ato safety sa seguridad sa komunidad o lakip ang pag-awhag na kinahanglan na vigilantes. Matod pa vigilant ang tanan na mga parokyano diyon sa mga barangayanon diha sa mga kabukiran mo kooperar sa ato otoridad o i-report ngadto na sa ato mga opisyalis ang mga illegal na mga kalihukan diyon sa ato palibot, labi na kung ini naghimo nan inin mga illegal na activities pareho nan inin pagmina o mga pagkwari o ato nasayran na ay mga report sab nan inigikan pa dili lamang siguro sa Surigao del Sur na padadon ang inin mga illegal mining activities sa iban din isab sa ato. Kung dyan ay bawaan ng mga report ang kabahinan na padado ng mga illegal quarrying, illegal mining activities, isumbong. Kaya usahay ado na magsumbong kung dyan ay natabunan ng mga lupa. Pareho sa na dyan ay tabo diri sa may barangay diri ato barangay Anumar. Kung dyan mga nabusbusan o tungod sa mga illegal na mga activities, mga small scale mining. So ini gadud kay dinagko uno na pagkaunsaa amoy na ato pangutana sab sa ato gobyerno o manalutsan man sa tunan ka diyon mo kantidad sa 50 milyon ka pesos na mga heavy equipments. Siya rakan sa paglabay-labay nan ini na mga dagko na mga ekipo dili makakitaan nato mga opisyal didoon. Nataguba na ba ang buki didoon sa bahin ng Surigao del Sur. Mga Chinese nationals nadakpan. Uno na natugutan inin mga langyaw nagubon an ato mga kabukiran na waya mahibayo an ato mga hingtungda na mga opisyal bisan na kandidon sa barangay. Amo mo dyan na nato mga pangutana. Usahay kung dyaon ay mga matay, amo pa mo laong, amo pa mo dakop. Straight to the point. Pero uman malutsan man kita naninin ato mga bisita na mga langyaw na maghimo ng mga illegal na mga pagmina sa ato kabukiran na wayay kahibawanan ng ato lokal na kagamhanan. Kaimposible man daw na mga bot dinhi daw mga dagko na mga ekipo na muagi man din sa mga puerto dinhi muagi sa mga checkpoint kun wayay ila mga koneksyon isab sa mga opisyal sa ato kagamhanan. Sa tunan ko doon pangadagko ito ng mga ekipo mga bag-o para magajud. Tapos kumantag dakop ng DNR ng MGB 13 himuan ng operasyon ng ato mga otoridad. Pero yan na. Nangaguba na. Diyan ay mga matod pa. Mga utod na mga kahoy doon sa ato kalasangan. Tagminahan. Kaimposible na wayay ila mga koneksyon doon sa mga lokalidad, labi na sa ato mga barangay officials doon sa Surigao del Sur. Ug amo isab ini anay tabo dinhi sa ato, jaoy sa mga palusot, jaoy mga nagkwari-kwari.
Mga guba na ini ato mga kabukiran, na ato mga kinaiyahan, lakip na doon na ato mga tubig na mahimong source, water source unta nato diyon sa ato kabukiran. Kay tagminahan na, taghimuan na, nagkwari. So, kulang anay, magagi-agi ang mga heavy, mga dagko na mga ekipo dito, mga heavy equipments dito sa mga barangay na may bayuan mga barangay officials, mga barangay kapitan. Hibayo gani dyan mga bata na dyan dito mga heavy equipments o mandili man masita na nagkarga-karga ng mga materialis. Tapos wayay taglaong pa permiso. Kadugay na, di magagi-agi, nagguba na itong mga dayan din sa mga kabaranggayan. Dali ra mga guba, kay substandard sa pagkahimo ng mga konkreto ng mga kadayanan, kay tag-agihan ng mga dagko ng mga truck, mga dump truck. Tapos mula ura na illegal ang ila pagmina, tagdakop ng DNR, ng MGB. Diin man kamo sa una. Nauno man nawaya man ini, matud pa, may bawi na sa unay tagguba di doon sa ato palibot, doon sa kabukiran. Nakadagko na nitong mga mamang na nag-agi-agi doon sa kadayanan, nangaguba naman gani doon mga konkreto na mga kadayanan. Amoy na matud palagi na ini nato mga residente, tag-report naman dyan namo ma'am, magreklamo ang mga residente. Oh. Pero dyan may dyan mga pagtugot gikan sa ato lokal na kagamahanan. Tapos mga Chinese nationals. Man dyan makabot dyan mga Chinese nationals din sa Caraga region kung wala mga koneksyon sa ato lokal na kagamahanan. Magdaydaya man kita yung mag-invest man sila ng dagko man mga puhunan sa ilang mga kwarta dadon din sa Caraga. Doon ilang mga ekipo. Kung wala mga koneksyon. So tagdakop ini sila ng MGB. Kaya sumaya pa ang DNR Caraga, ila tagpasiradaan ini kay illegal an ila kalihukan sa pagmina dito sa Surigao del Sur. Ang ila mga equipment na nakumpiska mo kantidad sa 50.5 milyon ka pesos. Tagkumpirmar ng DNR Caraga Region na malabpuson ang ila pagpasiugda sa anti-illegal mining operation sa Caracan River. Kumana nato pangutana, sino may gukdon gawas na ini na mga Chinese nationals na tagdakop? Tagdakop na napuyo kabuok. Na naaresto. Siyam ka mga Chinese nationals, isa ang Pinoy. Tungod sa ila anti-illegal mining operation sa Caracan River, Barangay Lubo. Sa tunan ka doon, inin na mga suba nato dapat gani ato ampingan sa kantilan, guba kay minahan, tag-aristo ang mga nadakpan na mga Chinese nationals, isa ka Pinoy, nakumpiskan ilang mga heavy equipments o dao pay gadud mga gold ore materials na nagkantidad sa 50.5 milyon ka pesos. So nanguyo ni ini ang DNR Regional Enforcement Division ng Community, Sinro Cantilan Mines and Geosciences Bureau o lakip na nato mga kasundaluhan. So jo ako lang na inin amo pa nila may bawin na dyan nag-illegal mining din doon na pangadag ko ini ng mga ekipo, dinag ko ini. Malutsan pa kamunan ini mga illegal, mga small scale mining kay ginagmay raman ilang mga butang. Pero ini ba kay kadag ko na mga kita mga doon sa ato mga mata ini mga dagko na mga equipment kay pakilid ba kita ini kun mo labay. Base ta maligsan. Kay matod pa ng DNR Regional Executive Director Marites Ocampo, na operasyon na hapit magduha ka adlaw nila operasyon sa sa malampuson nila na pagsikop sa pagsita sa inin amo ng mga Chinese nationals na dai unom ka mga heavy equipments na ilan na kumpiska. Lakip na ini ang mga excavators, mga dump trucks, mga payloaders. Adto kulang ana amo pa kay grabe na mga pagkaguba na niton sa mga hulagway na
hatag na DNR, grabe na makaguba itong bukid diha na bahin, sa suba na bahin. So, naibayo kita ko na uno an matud pa at inin trabaho na inin mga hintungdang ahensya, labi na ang DNR, ang pagpanalipod sa ato kinaiyahan, labi na ang matud pa pag implementar sa mga balaod nun sa kinaiyahan para maproteksyonan ang ato mga natural resources ang gikan sa mga illegal na exploitation. Ang pagpaningusog ko man na nato gobyerno sa pag matud pa na kinahanglan na dili magubaan nato kinayahan amo na kinahanglan na jaoy pagbantay ni ini. Pero padadyon dinhi sa Caraga region na jaoy nagguba sa ato kinaiyahan. Ang dakuan na himo na ibayo ba ka mo na sa inin mga pagminamina, kung dili gajud ini matud palagi dili responsable na mga minahan, alabi na kung wayay mga sakto na mga dokumento o wayay sakto na pag himo anan inin mga paghatag sa ilang ng permiso na nato kagamahanan nahulga ini sa kinatibuk-an sa komunidad. Una na ini magubaan, dako ba dyan epekto na ini sige nato kaw-kaw na ini nato kalupaan, hadlok pa manggani kita ng linog na bisan intensity 3 ra, tapos kaw-kawon pa nato samot na kung dyan mga tinuod gado ng mga pagtayog paglinog, dali na gado kita ini mahugmak. Kaya sige naman natagkaw-kaw, sige tagminahan. So inin mga mining activities, isa gado ilabi na kun illegal criminal offense gado ini. Naghatag ini ng dako na seryoso sa hulga sa ato kinaiyahan, sa ato ecosystems, sa ato kakuyangon ko man ng tubig, an safety sa mga lumulupyo na duol di doon sa mga tagminahan. Amo manggani ana jaoy mga report nan ini, mga environmental violations i-report dadon sa lokal na nato na mga officials, labi na ini nato mga barangay officials. Pero dapat sab na manghihusog kuman an ato mga hingtungdan ng mga ahensya sa pag tinuuray sab gajud na pag dili tungod kay ini sila mga langyaw kay maka-afford makahatag sa kwarta na ato tag kinahanglan isab na mga buluhisan na para gamiton sa mga programa nga proyekto na nato ang kagamanan, balansihon sab sanan maproteksyonan ini nato kinaiyahan, labi na ini nato mga sapa, mga river o iban pa dito na nato kabukiran. Dili kay permira kita tanaw na makakwarta man kita doon sa pagmina, tipaod magado dako magado ang kwarta na pagmina. Pero balansihon sab nato kun unoy mahimong epekto nan ini sa umaabot na mga panahon. Kay paglaong palagi kung musukot na gani ang kinaiyahan tungod sa ato kamalapason sa ato pagpasipaya nan ini, kay ang tao ra bagda gazudan mo'y matud pa amoy nag-abuso sa ato kinaiyahan. Amo manggani na ini nato klima ko man, isa sa mga epekto ng climate change, amo ini na ato mga illegal na mga aktibidad di doon sa ato kinaiyahan. Amo na ini ang epekto. Kay pag musukot na ang kinaiyahan tungod sa ato pag-aabuso, lampurnas kita way pilion, dili kay mula ang radyaton ra nag-illegal mining, amo ray pilion, amo ray mapatay. Pati kita mga inosente. Straight to the point. Jaton mga nagpakabana, nagreklamo, maapil pa, maangin pa. Amo na unta paningusgan pa nan ato mga otoridad, na labi na sa mga hintungdang ahensya, mapasalamaton kita na inin na jaoy mga susama ni ini na mga report ng DNR, mga hintungdang ahensya, pareho ng MGB. Pero unta sab na dalian na maizo pagresponde asa ini na mga parehanan ini na ato mga barangayano na mo report mo report na dili kasi sila dili uyon na ini mga pagmina tungod sa ila kahadlok sa mahimong epekto na ini labi na kung jaon sila suod doon sa mga minahan. Pero tungod lagi kay sa kwarta isab na makatrabaho ato mga lumulupyo doon sa mga barangay, kinahanglan sab na balansihon nan ato gobyerno nan ato lokal na kagamahanan
ang paghatag nan ini na mga permiso sa inin mga mohimo nan ini na mga pagmina. Dili unta na aduna mo tubag mo respondi sa panahon na unay matud pa disgrasya na nahitabo. Labi na kun una nabuhusan mga report na ini datoy nag-illegal mining dito, datoy nag-illegal quarry. Pero hindi uno na di man dadon madali sa pag-aksyon. Di dadon madali. Daga na, pila na anay ka tuig, pila anay ka buyan, humana nila mga tagahimo na mga tagataga na nila na daw nila mga pasumbingay ng mga baranggayanon ngadto no reklamo na sa barangay officials pero pabungoy-bungoy ra si kapitan nato mga barangay officials pero kung daw ni gani mga hitabo katuan na gani ng media mambalibad na dado ng interview dili mo matud pa di na magpabati na nila mga side kuno uno na waya nila masagda ini mga illegal na mga kalihukan dito mismo sa ila barangay na una sa tanan sila may duulon na nini na susama ni ini na mga kalihukan kun jay mga quarry operation o kaha jay mga mining operation na jay mga exploration na himuon didon sa ila barangay. Tapos daghan na dadon pahid-pahid na kan pulano man jaon dito hatag man jaon ang permiso magkuha jaon adto sa ini na mga ahensya. Sila naghatag jaon ng permiso. Pero may katungod kamo mga baranggayanon kay jaon mismo sa ijo lugar nahitabo inin amo ng mga illegal na mga aktibidad. Alas 9:41 na oras sa to na sa ato ng Tanduay Ram 5 years tibay na loob tibay Tanduay celebrating 100 years of Ram excellence. Bueno, dinhi na tapos sa saban nato ang panag-iban sa ato programang Straight to the Point na taga-paluduhan gihapon sa ato sa Marajao na kabubuto ng Megasoft Hygienica Products Incorporated. Antigimo anan sister sanitary napkin ijo mapalit sa tanang mga drugstores sa grocery stores dito na sa ijo mga kalungsuran sisters sanitary napkin para sa ato mga kababadinhan number 1 feminine pad kuman ini sa Pilipinas para sa ijo heavy flow gamit ng sister sanitary napkin o sa ijo everyday comfort gamit ng sister sa panty liners. Good morning didon kay Randy Santisas kay June Caranto, Tersi Kanyeti, good morning Ma'am Gay og sa imo kay Banan, listening from GK Look, Barangay Luna, kay Cherry Viles, watching po, magandang umaga, Surigao, Manu Datoy, kay tama po kayo sir, para dili na sila magpadayon sa ingon ana na batasan. Cherry Viles, natural lang jud na mo reklamo kung dili na sakto lalo na ganyan abot ng alas 12 dapat kayo mga tano di lang ito sa Surigao kundi sa buong mundo mag kayo. Sige Tagalog man ini si Cherry Aviles. Magandang umaga diyan. Taga iman is Cherry. Si Randy Artiaga Santisa sa Arlene Morales sa Maurilio, kay Hil Minor Haji, kwarta-kwarta manggod ma'am. Paghatagan ng SOP, mahayap, maamang, mabungoy ang mga barangay officials. Umanton mga insik sa barangay Mabini. Balik-balik man ang operasyon, gabi ang birada, ya mandak pa. Kaklaro balito yung mga dagko ng mga ekipo didon. Tapos pangutan ondazo nato mga barangay officials. Kita pa'y initan mga media. Arang man mangutana din arang man mag-report din ni sa ato. Ma'am, dato dito nag-quarry dito. Tapos yung mga quarry operators sa mga suko dadon. Kuhaan nato na napamahayag din man yung mga sino tag-ija, yung mga taglaong pa mga permiso, kung dyaon ba. Kapila na medyo pagtubag. Kung tinuod ba yung mga permiso diha. Mga suko man kamo kung pangutanon. Kung may iso tagtago, mga suko man kamo. Tubaga kami, kami sa nangutangan naman. Dili man tanan, ayang-ayang naman kami maghimo-himo kami ng istorya din Sibya kami, naya kami maibayo. Amugani na muduol kami sa ijo kay para mangutana. Diyan na ba? Kay ang mga magsisibya, trabaho man sab namo ini na mangutana.
Kay amo man sa ini ipaybayo sa mga naminaw na amo kuman sa ato katawhan, sa mga nagpakabana nato ng mga baryuhanon, alabi na di doon sa mga barangay na mamgay uno man dyan tumay dito nagkwari dito mamgay sino man adto di dool kita sa mahintungdan ng mga opisyal, hintungdan ng mga na mahino ang mga suko na noabot kita di doon sa Ijo barangay kay nangutana trabaho man sab namo ini kay di amo gani na mangutana ang media kay dili pwede na dili maghimo-himo kami ng istorya di man kami pareho nandiyan iba na maghimo-himo ng mga fake news di man ini kun mga piki na balita ini namo so kuman no tumaw na diay mga tinuod gud na mga panghitabo na diay mga nag-illegal na mga kalihukan kun mutumaw na gani ang mga disgrasya mukumpirmar na dadon mga hintungdang ayon siya na illegal daon sila di doon. Naibayo mo ba kamo tag-report daon umanya manijo masagda sa waya pa mahitabo na matabunan sila o daoy mga matay mga disgrasya. Kay ka matud pa mga trabaho man daon sab sa mga hintungdang ayon siya daoy mga hintungdang ayon siya na may musagda mga barangay officials nato. Kaya nato dinhi taglawong pa safety first. Para sa ato mga barangayanon. So inin na mga taglaong pa mga dinagko na matingaya lagi kita na nangaguba anay pila na ka kilometro ang tagguba na mga jaon pa din sa mga saba mga sapa mga guba na ang mga water sources nato nato mga watershed nahulga na isa no imbis naghanap pa kita na nini na tinubdan na nato mga tubig na nga daot na hinua kay tungod kay jaon ay mga mineralis na nasagol doon sa pagguba sa ato kabukiran sa ato lasang tungod sa paghahanap nila na inin mga mineralis inin mga taglaong pa mga gold so nagpakabana manggani ang iban di doon dahil di doon iban na kun mga suko na dadon kun daon ay mga barangayano na dili sa buyon sa ini sa ila kahadlok na sa umaabot na panahon mo resulta gajud sa dili marajaw ano inin mga illegal na mga kalihukan di doon sa ato palibot sa ato kinaiyahan. Alas 9:47 oras ato sa ato sa Marajaw na kabubuton anan seed liniment oil. Marajaw na buntag adi doon sa ato mga suking tigpaminaw isa sa barangay Danawan kan Visel og sa taga Kagjanaw og Basilisa sakop adi doon sa probinsya na Dinagat kumusta na kamo og padadyon kamo na mamati andi ni sa mga dugang pa na mga update kalambuan sa inin ato ang mga pangitabo dinhi sa ato syudad ug kumantuod na adlaw ato taga gikatakda isab na i-follow up aton update na naton resulta sa autopsiya sa bata na nakitang patay aton 11 anyos na isa ka 11 anyos na nakita na patay na doon sa sagbutan na bahin sa Riverside na Barangay Luna. So padadyon ko man na paningkamutan nato na magkuhaan pa isab na dugang pa ma-update kung ano ang resulta sa investigasyon ng ato mga otoridad. Tinuod baka gadzud na an 11 anyos na bata na layaki na matay sa pagkalumos ni ini. Amo man ini ang pangutana na sa mga kalumunan in town, mga kasilingan didon sa may Barangay Luna. Tinuod baka agad na si Jefferson na lumos. Uno na pagkaunsaan na nawayaan iza butang na taga daya-daya ni isa ni ija ka cellphone. O uno na jaon na siya sa sagbutan na bahin sa kilid na ini na Riverside o sapa didon sa may Surigao River diha sa may Purok 12 Barangay Luna. Okay, update na nini ato taga paningkamutan na makuha ang resulta sa nahimong pag-autopsiya sa ija patay nga lawas. Alas 9:49 na. Salamat karajaw sa ija pag-iban dinhi sa second portion sa ato programang Straight to the Point para kuman na adlaw Huwebes napit sa 16 na Abril 2026. Kay iban ako diri sa control sila Zap Pilan, si J.O. Bataan, Perly Fernandez nando ka dito sa may transmitter site sa Barangay Sabang, Jerson Dudong Quijano. Ako si Radyoman Gaydol Fuchu Marajaw na Huwebes. Straight to
To the point. Ito ang DXRS 918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.